Magandang buhay! So for today's lesson ay gagawa tayo ng folder redirection. So paano ba tayo makakapag-create ng folder redirection? Okay? So the first thing we need to do is pumunta tayo sa File Explorer. So nakikita nyo itong folder na to, i-click nyo lang siya. And then, pumunta tayo sa Drive C kung saan tayo mag-create ng folder. So double-click lang din natin siya. And then next, okay, dito sa white space na to, sa white area na to, right-click natin. Okay? Then, click New, click Folder. So, kapag nakapag-create tayo ng folder, i-rename natin siya i-rename natin siya ng Redirection. Okay? So, once tapos na tayo mag-rename ng folder, enter lang natin. I-right-click natin, and then pumunta tayo sa Properties. Under sa Properties ng Redirection folder na create natin, pumunta tayo sa Sharing tab. Okay? So, meron tayong makikita ng dalawang option dito. Meron Share and meron ditong Advanced Sharing. Pumunta tayo sa Advanced Sharing. Okay? So, under Advanced Sharing, we need to share this folder, of course. Check lang natin siya. Then, after natin ma-share yung folder, pumunta tayo sa Permissions. Okay? I-click natin yung Everyone and then i-remove natin to avoid na anyone ay makapag-login. Okay? So, remove lang natin siya. And then, i-click natin yung add, saka tayo mag-add ng bagong user. So, i-type natin ang AU for authenticated users. Check natin. And then, click OK. So, i-select natin ulit itong authenticated user. Then, make sure na yung allow button niya dito, yung allow niya dito, under permission level, ay naka-check dapat lahat. And after natin ma-check yung allow na to, okay, yung full control, change and read, click apply. And then, of course, okay. Again, click apply. And then, okay. Next, under Parent Redirection Properties, pumunta tayo sa Security tab niya. Okay? And then, i-click natin yung Edit. Then, after natin ma-click yung Edit button, okay, i-click natin yung Add button. So, here, ita-type ulit natin yung EU for authenticated users. And then, i-check natin. After nun, i-okay natin. I-click natin yung authenticated users. And make sure lang na lahat ng checkbox sa allow under permission level ng authenticated users ay naka-check. Okay? Ayan po. Special permission. So, hindi na na-check siya. Okay? So, i-click lang natin yung apply button and then okay. Okay? And then of course, okay, punta tayo dun sa sharing. At i-copy natin itong network path na ito. Okay, so after natin ma-copy, kasi later on gagamitin natin itong network path na to. I-close lang natin siya. Suggestion ko, mag-create kayo dito ng text document. Okay? Dito nyo siya i-save. Para mamaya, pag ginamit natin, wala tayong magiging problema. Okay? Save natin. Di ba ang dali lang? So hanggang sa mga susunod na video, paalam!